rise to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear, and all may sing. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for
matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Basta't ikaw, o Diyos ang kasama. Let's worship the living God. Let's give the highest praise. Let's give the highest glory and honor to the Son of God, Jesus. Oh, dakilang Diyos, aming Ama sa langit. Ang sabi ng awit, napakasarap magpuri sa'yo. Ang lahat ng nais ng puso namin sa'yo natin nagsusukuhan. Father God, katagpuin mo po yung mga anak sa oras na ito, Diyos. Maranasan at maramdaman namin ang iyong kabanal-banalang presensya sa lugar nito, God. Fill this place with your presence, Holy Spirit. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Punuin mo ang puso namin ng presensya at pag-ibig mo, Diyos. Pagpalain mo ang mga aming bumubuo ng worship team. Nawawagat ang gamit ang buhay na Panginoon para itaas ang aming pag-aawit at pagsamblat ng abot sa puso mo, Panginoon. Consume our praises, God. Consume our worship. Pagpalain mo, Diyos, ang lingkod na pinadala mo para ibabang mensahe sa aming lahat ngayong umaga. Father God, let your double portion of anointing be upon your servant in the name of Jesus, O God. Dalangin ko po lahat ng narito, even na mga wala dito. We are representing our 5 churches, God. We're standing in the gap for them. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat na pinagkatiwala mo, Panginoon, na pangunahan namin sa iba't ibang lugar, Panginoon. Nawa, patuloy na magamit ang iyong mga anak, O God, for the expansion of your kingdom. Dalangin namin, Panginoon, kami maging kingdom builder, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, O God. Magkaroon kami ng kingdom mindset and kingdom culture in Jesus' name. Salamat for the year 2023, O Diyos. Naranasan namin ang iyong katapatan. Maraming pagsubok, Panginoon. Maraming kaming dinaanan, Panginoon. Salamat, tinulungan mo kami makatawid, O Diyos. Tinawid mo kami, O God, sa lahat ng unos at bagyo ng buhay. Dalangin namin, O Diyos, maranasan namin lahat, hindi lamang kami. Kundi ang bumubuo ng body of Christ, kung saan ikaw ang pulo, pagpalain mo, O Diyos. Ang lahat ng iglesia, Panginoon, i-bless mo po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga pastors, bishops, especially Bishop Gino, ang aming ama, sa ROG, ang aming pastora Rachel, ang lahat ng mga pastor at bishop, leaders and workers, ang lahat ng churches, ang lahat ng sulok ng mundo. We are praying for them in the name of Jesus. Palakasin mo po, Diyos, ang mga nagpapagamit, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah to the living God. Ang lahat po, Panginoon, ng pananampalataya, lalong dumaranas na mga pagsubok, Panginoon. Tulungan mo kami, O God, ma-overcome namin and trials and testings na buhay na ito.
of harvest. Year of harvest na maraming kaluluwa, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Gamitin mo mga God of rest, Panginoon, para sa pag-ari, sa pag-hayo. To go and make disciple of God. Salamat, salamat. Ang tagumpay ko ng gawain nito, Panginoon. Sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala. At ang lahat ng nasa online, yung mga kapanood, Panginoon, sa lahat ng sulok ng mundo, kung saan po namin isasend ang link na ito. God, pumilis ka po sa puso, isip, ng buhay ng bawat isa, Panginoon. God, salamat. Wala po kami masabi kundi thank you so much. Thank you for your goodness, God. Pasalamatan namin ang ating Diyos. Year 2023 is about to end. In the name of Jesus, we give you back all the praise of God. We give you back all the glory, all the honor, all that belongs to you, our Father in heaven. Ang panalangin po namin, O Diyos, maghari ka dito sa lupa, kung paano naghahari ka sa langit, O God. Bless us, O Lord, to be a blessing to many. Ang mga anak ng Diyos ay pagpalain mo para maging pagpapala kami sa sanlibutan ito. Salamat. To God be the glory. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Habang nananalangin po si Pastora, umiiyak ako. Kasi nakapag-isip-isip ako ng gano'ng kabuti ang Diyos sa atin. Una-una, sa buhay ko, ngayong taong ito, finally, nakapag-asawa na ako. Ito ay pangako ng Diyos na talagang binigay niya sa akin. Sa tuwing sasapit po ang bagong taon, meron tayong pagkakataon iset ang aming priorities. Back to planning ulit. Ngayon po umaga, ang sabi ng Banal na Espiritu, ibalik natin ang priority sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon. Sa buhay mo, kapatid, kung hindi pa ang Diyos ang priority sa buhay mo, now, 2024 is your chance to set Him bilang number 1 sa buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, gawin na natin number 1 si Jesus sa buhay natin. Amen? Declare natin, Jesus, ikaw ang number 1 sa buhay ko. Hallelujah. 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 Oh, napakabuti. Ikaw
buhay na ito, Panginoon, hindi pa po perfecto, Panginoon. Pero Lord, inaalin namin ito sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon. Receive, Lord, our praise and worship. Hallelujah, Jesus. Magdadala ka siya. God is here, mga kapatid. God is here. Narito ang ating mahal na Panginoon. Nakikinig siya sa iyong panalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mayroon lamang ako sa libong buhay. Hindi magkakali, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang tadwa, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait na sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sanggaling. Wagas na pagsintay iyong bibig, kadakip na kawitin.
Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamat
mag-worship kay Lord. Amen? Amen po ba? Amen! Pakasarap po magpuri, sumamba, ibigay ang pinakamataas na karangalan sa ating Diyos na mahal. Sabi ko nga kanina, this is the last day ng 2022. Kaya naniniwala po ako, binigay natin yung best worship natin kay Lord. Amen po ba? Binigay po ba natin ang the best natin energy para sa Panginoon? Sige po, para sa mga announcement natin, patuloy ko pong na-announce every day yung ating daily prayer online and discipleship, 7 a.m. and 7 p.m. po ito araw-araw. This coming 2024, lumalakad na tayo sa ikalawang taon. Palapakan po natin ang Diyos. Praise the Lord! Meron din po tayong midweek service online, 7 p.m. po ng gabi na pwede mapanood ang lahat. Isasad lang naman po ang link sa inyo. Ang Thursday naman po ay discipleship ng music. Under kay Pastor Fernan, yung mga kalalakihan at kay Sister Risa naman po ang mga kababaihan sa music. Ang Friday po ay discipleship naman ng mga kabataan. Ayan po. Saturday, nandiyan po yung ating mga Women's Fellowship, Youth Fellowship, i-announce na lang po sa ating GC. Ayan po ba? Next Monday, November 8, mag-start po tayo ng prayer fasting natin for 1 week. Every year and mid-year, ginagawa po natin yan. Yung bagong taon, tayo po ay nagpe-prayer fasting. Mid-year, nagpe-prayer fasting din po tayo. At dahil ngayon ay unang buwan, buong month po ito, tayo po ay nananalangin para sa ating first fruit. Amen po. Ang nililid po na magbigay ng kanyang first fruit para po sa gawain ng Panginoon is coming January, bubuksan po yung ating Panginoon Church sa Tumaok, San Isidro. Pagpakan po natin ang Diyos sa kanyang katapakan. Amen po. At sa lahat ng nagpapagamit sa mga churches na ito, napakabuli po ng Diyos. God bless you. Amen po. November 8 po yun, prayer fasting natin. January 8 po pala. January din po opening ng ating Tumaok. Let's pray for our country. Tayo po tayo saglit ulit. Ngayon po ay sasalubungin ang bagong taon. Ipanalangin po natin ang kaligtasan, proteksyon ng Diyos sa buong bansang Pilipinas. Si Karababasyan Darabakaya, Hulalalasya, Puro Babasyan Darabakaya, si Karababasyan. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tinataas po namin sa panalangin, aming mahal na bansang Pilipinas. Pagpalain mo, O Diyos, lalo na po sa gabi ito na maghihiwalay ang taong 2023 and 2024, ang papasok na bagong taon. Dalangin po namin, O Diyos, lububan mo po na yung banal na dugo from Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalo na po sa lugar ng Mindanao, Panginoon, paghariin mo po yung kapayapaan sa lugar na ito. In Jesus' name. Father God, dalangin po namin ang lahat ng pamilyang Pilipino makaranas po ng pagpapala mula sa iyong ulan. I-bless mo po ang tahanan ng bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng pag-iibigan, pag-uunawaan, pagpapatawaran at pagkakaisa. Dalangin po namin sa oras na ito. Let the prophetic destiny for our nation come to pass, to be the richest nation among Southeast Asia in Jesus' name, O God. At higit sa lahat, forgive the sins of our nation. Patawarin niyo po ang kasalanan ng aming bayan. I-bless niyo po ang aming Pangulo, Bongbong Marcos, Panginoon, ang kanyang pangalawang Pangulo, O Diyos, ang aming Sara Duterte, O God, hanggang pinakamababang nanunungkulan sa aming barangay, O Lord, lalo na po ang aming bagong kapitanan ng barangay, kayo po magpala ng wisdom sa kanilang lahat. Father God, sa iyong mga kamay namin, pinagkakatiwala ang aming bansa. Muli dinideklara namin, Philippines is for Christ. In Jesus' name, palapakan po natin ang Diyos. Sige po, nakakaupo na po tayo. Salamat po at nandito maraming tatay. Mamaya po, ipapanalangin tayo ng ating pastor sa ating bawat pamilya. Sige po, alam ko po, gusto niyo na po kumain ng salita ng Diyos. Ayun po, nasarap mag-worship yung, alam ko nasa langit na tayo. Amen. Gusto ko po muli pakilala ang ating, tawag po natin sa kanya, Suki. Si Pastor Ray po ang ating laging speaker of Thanksgiving natin. Siya po ang aking naging ama sa pananampalataya pagdating namin dito ng Heritage Manlaw. Siya po ang nangalaga sa aming spiritual life. Si Sister Eris, naiyak ako kasi nung unang tayo niya as worship leader, yung pinawit niya, kalakit ng awit. Favorite song ay CPC, diba? Parang nasa bahay ulit tayo ng Christ the Center.
Pero napakabuti po ng Diyos dahil naniniwala po ako ang Diyos lagi may divine assignments. Amen? Alam niyo po ba ang mga kapatira namin, kasama namin nung time ni Pastor Ray, ang dami na po pastor din ngayon. Di ba? Ganun po ang tatay. A good leader produce a leader also. Minsan mas magaling pa sa kanya. Amen. Amen. Hindi ko na po pagtatagalin ang ama ng aming pamilya sa pananampalataya. Siya po'y taga-Heritage din. Kapit-bahay lang po namin. Let's welcome the man of God from Victory May Kawayan, Pastor Ray Leoncito. Palakpakan po natin ang Diyos po namin. Thank you po. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naunahan ako ni Ate Elvis Sasuki. For 5 years, it has been your now tradition na ang huling Sunday ay Sunday na pagpapasalamat. Thanksgiving Sunday o Thanksgiving service. Dati pa magka-candlelight tayo dito. Yes, may candlelight service tayo doon dito. Parang yun nga, tradisyon, medyo masulpot-sulpot ako dito. Kasi pero may absent ako ng pandemic one time. So baka 4 times ko. This is my 4th time. And again, thank you for the honor to be asked to do this very important service for the whole year. Ako ang magsasara ng ating ng inyong 2023. Anyway, dahil tayo ay nasa pag gano'n, matatapos na yung taon at may anibersaryo, ang lagi natin ginagawa is alalahanin ng nakaraan, right? So, at lagi yun natin, kaya ngayon nga, kayo sa pamilya nyo, mamaya sa bagong salubong ang bagong taon, babalikan nyo ang mga nakaraan. At may mga certain group na lagi silang nag-aalala ng nakaraan. Di ba po? Sino yung laging kwento ng nakaraan? Nung panahon ng hapon. Paulit-ulit pa, to the point, nung bata ka pa, paulit-ulit mo siyang sasabihin na, ano na po, ulitin niyo po pag bata ka pa, pero pag iniedad ka na, hindi naman siya. Okay? But I tell you, there is some subjects, but I tell you, may mga subject na kahit paulit-ulit ay dapat nating pakinggan at matutunan. And ang isa sa mabuting bagay na lagi dapat nating pakinggan kahit na Sunday and Sunday, ang salita ng Diyos, worship, kasama yun kasi nga number 1 si God. And kapag lumabas na siya, anyway, alam niyo kung sino yung dapat nating pakinggan ng paulit-ulit, walang iba kung hindi ang mga lolo at mga lola. Ako hindi ko tinatawag na senior. Tinatawag ko na mga elite group. Yan po, ang tawag ko sa kanila ay elite group. Anyway, pain ko na lang po dito natin yung habang hindi pa sila ready. Okay, alam niyo po ba, sayang hindi niyo makita yung mukha nila kasi pag tinignan niyo po ang kanilang mga mukha, ang dating itim, na pumuputi na, ang dating makapal, kaubos na kaubos. Ang dating mga smooth skin ay may mga privileges. Alam niyo po ba, sa kabila ng ganitong bagay na pag tinignan yung kanilang mga itsura, tingnan mo sila sa mga mata. At dito sa mga mata, I would like to read this. Nung binasa ko to, sobra akong na-appreciate. Kinopia ko, sabi kong ganun. At kinelaborate ko, dinagdagan ko ng akin. Ang sabi sa mga may edad, to the eyes of the aged, they have seen and experienced more than many of us. Higit sa atin dahil mas maaga sila ng sinilang. Anong nakikita? God for them remains to be God. God for them, tingnan mo kahit yung mata nila, sa pileges nila, sasabihin nila, God is the faithful one.
Their eyes had not been gentled by passing of time, evidence dark right of the soul. Ibig sabihin yung mga mata nila, nakita mo may pinagdaanan. Yung luha, alam mo, may hugot. Ang hipo niya sa'yo kapag ikay kinakamusta, alam mo may lalim ng pinagdaanan na hindi laging masaya. But their stories, songs, and testimonies is the formidable truth of God's faithfulness. Hindi babasagin ng kanilang itsura at kahinaan ang katotohanan na walang ibang kundi ang Diyos ay tapat. It is coming so strong, kaya ito po sa real talks nila at pag tinignan nyo ang kanilang buhay, sasabihin nila ito rin. Kaya makipagkwentuhan tayo sa kanila, especially about the faith. Tuwang-tuwa po kanina, yung maid of honor ni Ate Erwin, hindi pa tayo magsisimula. Wala pa sila nagdatingan. At nakita ko sila isa't isa dito. At alam niyo po, ang sabi nga natin, okay, makipagkwentuhan tayo sa kanila, magtanong, at mamangha. If you don't know how to start small, introduce yourself to the older generation. Kasi may alam na sila. Some of them have walked faithfully with God longer, higit pa sa ibinuhay natin sa mundo ito. Sila nandoon na. They have been walking faithfully to God. They have seen God reveal things we cannot understand. Yung mga kasalukuyan ngayon, paano ba ito nangyayari sila? Alam na nila. Nakita nila na ang Diyos ay kumilos. Many older men and women are well acquainted with nearly every seasons of life. Di ba po? May bagong pinanganak, merong aalagaan na bago, inalagaan na bago, dadalhin sa eskwelahan, hanggang ngayatin sa dambana. Nakita nila yun at sa bawat yugto ng mga buhay ng kanilang anak at apo, nandoon ang season ng iyak, ang season ng masayang masaya, at ang season ng kalungkutan. Their highs and lows and super lows and darker times, alam na po nila. But I tell you, they are fed with stories of God's faithfulness. Age and experience have taught them about the nearness of God, especially to the broken-hearted. Dahil na broken heart sila noon, alam nila kung paano nabo-broken heart ang kasalukuyang henerasyon. Psalms 92 verse 12 to 15 says, taas ang kamay ng mga elite. Kasi sa inyo to, ayoko na kayong patayuin, kanina pa kayo nakatayo, pero taas nyo ng kamay, proudly. Seniors! Pati ba, 92? Tapos, seniors at saka middle age. Mga 50. Yan, sabi kayo. Okay, ang sabi ng Psalms 92, the righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the court of our God. Kaya kanina sino yung bumubangalit ng todo ng sigaw. In the temple of God. Sila yun at kami yun. They are still bearing fruits in their old age. Namumunga pa rin. They are ever full of sap and green to declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Amen. This is your Thanksgiving service, and ito po ay ginawa natin para makita natin yung faithfulness of God. Kanina sinimulan ko to ayon sa pananaw at tingin ng mga nakakatanda. Para ngayon, lalo nating ma-establish ang ating pananampalataya sa Kanya. At mamaya, kaya tayo may service ngayon to be grateful to God, right? At kanina inunahan na tayo ng mga kanta natin. Nag-iisang buhay, number 1 ka lang, dedicate na
natin, ang faithfulness naman natin kay God dahil siya ay tapat. Actually, our text is Psalms 89 verses 1 to 6. Kanina para lang yun sa mga maedad. Ngayon naman po ay para sa ating lahat. Okay, let us all read Psalms 89. Wait lang po, lilipat ko po. Yan, Psalms 89 verses 1 to 6. Pag-ibig mo, Yahweh, na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig, walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David, mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maglalahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Selah. Talon tayo sa 49, yung dulo yung kinuha natin. 49 to 52. Nasaan ang alab ng dating pag-ibig at tapat na sumpang ginawa kay Yahweh? Nasaan, O Diyos, ang iyong pagbabatid? Iyong malalaman ang mga pasakit ng abamong lingkod na pawang tiniis, ang pagkutiya na kanyang sinapit sa kamay ng taong pawang malulupit. Ganito tinuyan ang iyong kaaway, ang pinili nga rin saan man iluyan. Si Yahweh pa rin ang aking pupurihin magpakailan man. Let us pray. Father, right now, God, even as we dedicate this Sunday to thank you, to go back to you, seeing your faithfulness, Lord, be with us. Lord, patatagin mo kami ayon sa mga salita mo, at ang salita mo ay hindi nagbabago. Yun ang aming pangahawakan upang makapagbalik kami sa iyo ng pagpapasalamat na lubos, at kami man ay sa kabila nitong katapatan mo ay katapatan din namin ang iyong aming ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Makita po natin pero kanina sinabi natin yung katapatan ng Diyos. Pero sa panahon ngayon, nakita po natin kung mayroon kang battery na di-discharge na, lobat ka na in terms of faith and trust kay God. We have this time of it's so difficult na i-reconcile. Ito sinabi ng Diyos, ganito sa kabait, ganito ginawa niya sa Israel. Pero bakit sa akin hindi? At dito nagkakaroon tayo ng crisis of faith and crisis of trusting God. Sobrang opposite yung sitwasyon mo sa naririnig mo sa church o kaya sa nabasa mo sa Bible. Para bang ang nagahari ay the other one. Hindi ikaw ayon dun sa mga salita ng Diyos. Na-challenge na ang iyong kinabukasan ay humihina. At minsan napapasabi ka na lang, bahala na si Batman. Hindi ko alam kung sino yung Batman na yon. Pero dahil nga nakita mo, hindi sumakto ang paningin mo sa ang pangyayari sa buhay mo at ang paningin mo kay God, nagiging bahala na si Batman. Ang kadabukasan ay suntok sa buhay. Kaya ang gagawin mo, bakit Lord? Sino na dito? Paulit-ulit nagsasabi. Ang natatanong mo, bakit Lord? Alam niyo, as a pastor, kahit sa panahon ngayon, ang dami nagsasabi sa akin na, Lord, bakit? Lalo na yung mga tinamaan ng major challenges sa buhay. Why po? Then we will be asking, can I still trust God? Pero I tell you, yung ating binasa kanina, let me check, ano po tayo? Another slide please. Yan po. Ang alam niyo po, yung binasa nating Psalms 89 ay particularly attributed sa sinulat ni Ethan, an old guy also who wrote Psalms 89. Sabi niya agad dito, di ba? Nakita niyo yung Psalms na yun kanina. Babalikan ko lang to ulit yung I will sing praises of the mercies of God. Pero alam niyo po yung context nito para higit natin maintindihan. Di ba pinangako ng Diyos kay David na siya ang kanyang kaharian, dynasty, pag sinabing dynasty,
Ikaw yung may edad, susunod yung lahat ng iyong henerasyon ay magiging hari. Kaso alam nyo kung kailan ito sinulat ni Ethan? Sinulat nito na ang Israel ay nakatapon sa Babylon. At wala ng hari, kahit anong pamilya. Wala na yung pamilya ni David na nag-ahari. At wala ng hari natitira sa Israel. Sila ay napatapon ngayon. We're talking about God's faithfulness. Anong gagawin mo doon? Ba't kami nandito? Imagine ninyo kailan sinulat to ni Ethan sa panahong nasa captivity sila. Ano pa rin ang sinabi niya? Let's go to the next slide, please. Ingat pala. Anong sabi niya? I will sing of the graciousness of the Lord forever. Yung pa rin. At anong sabi niya? Sa lahat ng henerasyon, I will make your faithfulness known with my mouth. Yung pa rin ang sinasabi niya sa kabila ng kanyang nararanasan. Alam niyo dito, makikita niyo po, the whole of the chapter, ang faithfulness, ang love ni God, ay paulit-ulit na sinabi 11 times sa buong chapter. Pag nag-aaral ka ng Biblia, pag pinaulit-ulit, ang sabi yun na. Yun yung theme niya. And ano po, ano sabi niya rito? I have made a covenant with my chosen. I have chosen, I have sworn to my servant David, I will establish your descendants forever and build up your throne to all the generation. And said, ano to yung sinabi niya? Pinaalala niya kay God. May pangako ka. Ngayon na kami nakatapon. Ngayon na wala ng hari. Sa linya ni David, wala na ring hari ang Israel. Ano pa rin ang sabi niya? Pupurihin kita. Next slide, please. God's faithfulness. Ano? Sabi niya, for I have said graciousness will be built up forever. In the heavens, you will establish your faithfulness. Nakita niyo po. Anong foundation ng ating pananampalataya kay Kristo, kay God? Kasi ang Diyos ay tapat. Di ka pupunta sa Diyos na hindi tapat. Ibig sabihin, pag hindi mo maasahan, hindi ka mananampalataya. Kaya anong pagpundasyon ng pananampalataya natin ngayon? Dahil ang Diyos ay tapat at mapagmahal. At alam niyo po, His faithfulness naman ay grounded sa kanyang katotohanan. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Ganon katapat ang Diyos. Sana ngayon nakatayo ang ating katapatan sa Diyos at pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Kanina doon sa lyrics nakita ko, ang salita mo ay di nagbabago at hindi magbabago. Now, when we're talking about the faithfulness of God, ano sabi ng salita ng Diyos? Mananatili siya tapat. Ano man ang panahon, kailanman. Faithfulness of God determines to keep His word and His promise. Isipin ulit si Ethan. Nakatapon kami dito bilang alipin, pero may pangako ang Diyos. Kasi tapat siya, He will keep His promise. Later on, makikita niyo kung paano tinupad ng Diyos ang promise kay David. At makita po natin, sasabihin ko sa inyo, kung hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos, ang pananampalataya natin sa Diyos ay shaky. Kaya alam niyo po ba, I do a lot of teaching about how to handle the Word of God. That every time that I have the honor to teach the Word of God, talagang kinukuha ko, aaralin ko 3 araw yan, na preaching, minsan 4 na araw bago ibigay. Kasi pundasyon to ng inyong pananampalataya. Kung ngayon hindi inaayos sa pag-preach, paano magiging standing on the solid ground ang mga tao? Nakita niyo, pumunta ako ng history, tumingin pa ako, binilang pa kung ilan ang faithfulness, para makita natin how important the Word of God. God's faithfulness is His greatness. Pag tinignan po natin ang katapatan ng Diyos, tungkol sa ito yung kaya niyang gawin. Diba, ang tinigyan mo, magaling ba yan? Pag sa nagtrabaho, magaling ba yan? Magkano ba yan? Pwede ba yan? So, ito ang faithfulness of God about His kadakilan. Ano ang kayang gawin ng Diyos? Ano ibig sabihin ng sovereignty ni God? Ang kataas-taasan, makapangyarihan. Anong sabi? He has the kalayaan or freedom and ability to do whatever He wills.
Di ba? Ngayon yung mga hari, no? Kapag utos ng hari, hindi mababali, pero may nababali. Kapag nangako ang mga pangulo, may hindi tinutupad. Mas maraming hindi tinutupad. Pero si God, whatever He wills, in the entire universe, mula noon hanggang sa walang hanggan. This is who God is. Ganito siya kalakas, ganito siya kapangyarihan. And also, dependable siya sa anumang kaya niyang sinabi, kaya niya rin gawin. Tapos ano pa yung faithfulness ni God? Sorry, ang bigay pala. The heavens, nakita niyo sa lower part ng Psalms 87. Look at us, the sovereignty of God. The heavens will praise you, your wonders, the Lord, your faithfulness, also in the assembly of the holy ones, mula sa kataasan. Siya na ang sovereign. Di ba minsan sovereign ka dito sa isang bansa, pagdating mo dito, hindi na. But God's kalamitan siya yung sovereign, for who is in the sky is incomparable to the Lord. Walang katapat. Who among the songs of mighty is like the Lord. The heavens are yours. Hindi lang sa heaven. Ano nakalagay? The earth also is yours. So hanggang dito, mula sa langit hanggang lupa, siya ay makapangyarihan. Nahanap ka pa ba ng ibang katapatan? Ng ibang kapangyarihan na iyong ipapasakop ang buhay. The world and all it contains, you have established them. Tanong ko na lang dito, ang sabi niya, your faithfulness also surrounds you. Alam niyo po, yung ina-adore siya ng faithfulness. Pag tinignan mo pa lang siya, yung mga tao ang aura, grabe yung aura niya, iyabang. Diba? Hindi ba yung nagsasalita, pumasok pa lang. Tapos may tao naman, mahihain. Wala pa siyang ginagawa. Wala nga talaga siyang ginagawa. Pero ang dating, ang hina. But God, in all His glory, pag sinabi mo pa lang ang salitang God, wala tayong nakikita. Yung nakikita mo na kaagad, suot-suot niya, dapat siya. Lalo na when you-experience God. Kasi, God, pray nga tayo, di ba? Agad-agad mayroong dating sa'yo. So, ibig sabihin nun, your faithfulness also surrounds you. Ina-adorn si God ng faithfulness. At hindi lang faithfulness in His greatness, He also is, yung kanyang faithfulness, next one. His faithfulness is also His goodness. Di ba merong makapangyarihan, pero masama? Yung mga diktador, yung mga corrupt na mga pinuno, mayroon silang kapangyarihan, pero masama ang kanilang ugali. Yung kapangyarihan nila, saan nila gagamitin? Sa kasamaan. Kaya lalo nilang napapalaganap yung kasamaan nila dahil sila ay selfish. Ang kapangyarihan ng Diyos, He is sovereign, but also He is good. Yun ang kapisa, sigurado ka, yung kanyang eternal sovereignty, He know what is right and what is wrong. Kaya safe ka, na kapag sinabi mo, nagtitiwala ako sa Diyos, hindi lang dahil makapangyarihan yung kanyang kamay, siya ay mabuti. He is good, He is great. Mas ito makikita natin na kampante tayo when we trust God. Tapos, sincere pa siya. At loving. Next. Ito pa yung isang natin, yung faithfulness ni God at yung greatness and goodness niya. His beneficent sovereignty. Alam niyo po, ibig sabihin nito, hindi lang siya sa kalawakan at doon sa lugar ng universe o saan-saan pa man sa Milky Way or sa heaven, makapangyarihan at mabuti. Dahil natin, tignan niyo po. Sa kalangitan, kalawakan, mabuti siya at makapangyarihan, pumunta siya sa earth, at hindi lang sa buong earth, pumunta siya kanino? Sa Lord. Amen. Diba ang lawak-lawak ng Diyos? Ang lawak-lawak na pinag-uusapan natin kapangyarihan niya at kabutihan niya. Pero hindi lang doon sa langit, hindi lang doon sa kataasan. Pumunta siya sa lupa at hindi lang siya bumaba. Bawat isa sa atin, nakatayo ka dyan sa harapan ng kalawakan ng Diyos. Kaya anong sabi ng Psalms? Meron siya sinabi dyan. Anong sabi? Blessed are you people who knows the joyful sound. Diba? Nakita niyo na yung example na natin kanina.
kaya nating sumayaw. Amen. Because we know the joyful song, because God is great and good and faithful. Lord, they walk in the light of your face. Ikaw mismo, you walk in the light of your face, your name, they rejoice all the day, and your righteousness, they are exalted. Ang sinabi niya pa rito, for you are the glory of their strength. Diba alam niyo yung kanta na, the joy of the Lord is my strength. So hindi lang sa langit naka-ere ang katapatan ng Diyos, sa iyo mismo, umi-epekto sa iyo, sa buhay mo, sa pananaw mo. God is good. Ano sabi niya rito? And your favor, our horn is exalted, for our shield belongs to the Lord, and our Lord King to the Holy One of Israel. Alam niyo, ibig sabihin nung faithfulness is emuna. Ibig sabihin niya, support. Di ba God is our pillar? Our rock. Ito personalized ha. Yun yung support mo. Para mas personalized, ano din ang image 3 ni God bilang good and sovereign and faithful nanay. Diba? Para daw kamay ng nag-aarugang mga ina. Alam niyo anong gagawin ng nanay? Lahat gagawin para sa kanyang anak. So, nakita niyo yung example mga nanay? O, wag lang mga nanay, baka magalit sa mga tatay. When it comes to children, gagawin lang lahat ng mga magulang ang para sa kanilang anak. Strong tower si God, tapos na makikita mo yung gentleness, parent. Anong sabi na Isaiah? Wait, higit pa sa mga magulang ang pagkalinga ng Diyos. Ano nakalagay dyan? Can a woman forget her nursing child, that he should not have compassion on the son of her womb? Yet, they may forget. Pwedeng makalimot ang mga magulang, pwedeng pumalpak ang mga magulang, pwedeng hindi nakayanin ng mga magulang, pero anong sabi niya? Yet, I will not forget them. This is our God, our Father. And ito pa, hawak na kayo. God's faithfulness preserves His people. Di ba? Bakit parang tayo hanggang dito? Nag-pandemic, buhay pa tayo. Amen. Kasi pinipreserve ni God. Yung church hindi nawala. God preserve it. Pero, part of His faithfulness is to preserve us. It's also to, ayan na tayo. May mga magulang kasi nagpapalaki ng spoiled brat. But ang faithfulness ni God ay nagdidisiplina. Dito yung nagulat ako na sa faithfulness pala sa ilalim yung when God discipline people, His people. Let's look at the verse natin. Ano sabi sa verse? If His sons or the people of Israel abandon my law and do not walk in my judgment, if they violate my statutes and do not keep my commandment, pasaway, then what? Ano nakalagay? I will punish their wrongdoings with the rod and their guilt with affliction. Bakit ba sila napatapon doon? Israel, by the way. Di ba sumamba sila ng ibang hari? Sumamba sila ng ibang Diyos. It's idolatry ang nagdahilan na ang nation ni God ay napatapon at maging alipin. Anong sabi? But I will not withhold my favor from Him, nor deal falsely in my... Tingnan niyo, ang dealing niya when we are being disciplined is also about His faithfulness. I will not violate my covenant, nor I will alter the utterance of my lips. Ano sabi ng Psalm 119? Para masuportahan ito, ang nakalagay, I know, O Lord, that your rules are righteous, and that in faithfulness you have, diba? Nakita niyo yung psalmist? He is so submissive to God. Kahit pa siyang, sabi niya gano'n, ako naman pumalpak Hindi nababawasan ang tingin niya sa Lord. Natapat pa rin ng Diyos. At bahagi ng katapatan ng Diyos ay siya ay, nagbabayad ng kanyang consequence ng kanyang hindi pagtupad sa Diyos. Pero confident pa rin siya na ang Diyos ay, sa kabila ng punishment, ay hindi nag-iiwan.
He uses all means that contribute to our welfare. Mga magulang, di ba, minsan masakit na hindi nadidisiplinahin yung mga anak. Ayoko mang mamalo, namamalo po ako nung mga bata pa yung mga anak ko. Ayoko mang mamalo ng kamay. Kasi pag pinalo ko ng kamay, mas nararamdaman ko yung sakit na nasasaktan yung mga anak ko. Kaya naglalagay ako ng sinturon. Yung sinturon, gaganon ko yung may hindi yung diretso lang, nakadouble. Kaya kapag pinalo, hindi malakas yun, mababounce na. Pero I just want to steal the consequences nung mali. Kaya ang Diyos, higit pa ako sa Diyos. Ang mga magulang ay hihigit sa Diyos. At dito makikita po natin para sa kanilang kapakanan. Baka matapos tayo maghirap dito, pagdating ng dulo, pasaway ka, papunta ka pa rin sa kapahamakan. But the Lord in His divine wisdom and love would always preserve us. He did not do everything that was for our good, and sometimes it involves affliction or repercussions of man's failure. Ang pinakamagandang example dyan ay ang Israel. God is faithful in all His dealing with us, even though we are often unable to comprehend His reasoning and ways. Di ba meron din naman? Ito po, dito ako hirap na hirap mag-counsel at mag-guide. Ito, ang dami-daming tatamaan ng sakit, tapos siya pa. Di ba? Ang hirap ipaliwanag. Meron ako hanggang ngayon kinakounsel ako, 1 year lang patay yung anak niyang panganay. Kaka full time na lang. Teacher siya, tapos na full time siya sa amin, tapos ilang buwan, o naka-1 taon siya, namatay siya, inatake. Itong magulang, binigay ko na kay Lord, bakit hindi? Tapos ito na naman, may okasyon, birthday ng anak, anniversary nila, iiyak yun sa akin. Mas matanda pa siya sa akin, may iyak yun. And last Sunday, dahil Pasko, naalala niya. Sabi niya, hindi ko alam paano nagagalit ako. Pero hindi ko siya iiwanan ng Diyos. Pero bakit? Bakit hindi niya pinuha yung anak ko? Alam mo, nung una, pa ako nanghanap ng sagot. Alam niyo, nag-Bible study kami nung una may sakit, tapos namatay. Nag-Bible study kami. Hirap na hirap. Nung una, nagtatry ako magpaliwanag. Talagang pumapalba kasi pag sinumbatan ako ng paliwanag, yung anak mo kasi namatay, wala pang 1 taon kasi namatayan ako ng anak. 10 days lang. Pastor, yung anak ko! Di ba, tama din naman. Di nagulat naman ako. Tumigil na ako, ayoko na magpaliwanag. Gaya ng sinasabi dito, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin mapaliwanag, di natin makita yung kaparaanan ng Diyos, nalilito tayo. There are seasons in our lives of all when it is not easy, not even for Christians to believe that God is faithful. May pangyayari. At ganito po. Pero tingnan niyo po, balik tayo dun sa ano natin. Sa Psalms 89. Anong sabi niya ni Ethan? But you have rejected and refused. You have been full of wrath against your anointed. Sila daw yun. You rejected us, kaya kami dito nakatapon. Sabi niya, you have repudiated the covenant of your servant. Meron tayong kasunduan, pero you have profaned this ground in the dust. Sabi mo maghahari kami, bakit ngayon kinakain namin alikabok? Sinabi niya, tinanong niya kay God, tapos nag-pray siya. His people and the psalmist pray, how long, Lord? How long will you hide yourself forever? Will your wrath burn like a fire? May mga pagkakataon na ang tagal na hindi tumitigil pa ulit-ulit. Lord, kumakapit naman ako sa iyo, nananampalatay, pero bakit ganito? God is in real talk. Katotohanan ng usapan. But, tingnan po natin, hindi siya sumagot. Si Ethan later on, tingnan natin itong pananagot, tinagalog ko talaga. Baka naranasan niyo ito sa inyong buhay.
Inungod-ngod niya sa lupa. Yung niya to, si God sinasabi to ng Israelita, sabi niya, inunugod ni God sa lupa ang aking mukha at idinipik sa bato ang aking bibig. Imagine niyo to, ganito ang description niya nung nahihirapan ng Israel. Minsan ganun din tayo nung nahihirapan tayo. Kailan ba matatangat gusto? Para kami nagmod. Naglaw sa akin ng bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Yung tao na yun, kapag, yung mama na yun, kapag dumating na yung pag-atake sa kanya ng kalungkutan, wala, nanghihina, ang saya-saya nun. Pero pag sa kanila, papasok pa lang sa church, alam na kagad ng iba, may dinadala. Nawawala yung bakas ng kalakasan at naghahali ang kalungkutan. Kaya sinabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Nagdidim na ang paningin niya sa ating Diyos. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na nagtitig. But I tell you, may twist. Pero anong sabi niya, verse 21, from 20 to 21, isang verse lang. Tanong, anong sabi? Gayon man, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko na ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaling. Kahabagan mo'y walang kapantay at ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadila. Kaya si Yahweh akin, sa Kanya ako magpipig. Nakita niyo kung gano'n magkakahawa si God. Yung pananagoy, yung sinulat, di ba? So sabi, kung ako si God, hindi ko, okay, sulat yan, Pero sabi nila, sige, sabihin mo! Sabi mo, parang nilugod kita. Nakasulat eh. Hindi peke ang Diyos natin, nakikipag-usapan siya ng, totohanan. Kaya nung binabasa ko to, oo nga, kaya tinagalog ko. Ang tindi ng Tagalog, may abdo pa. Para mapakita na we can really be true and honest to God. Ganito kahirap eh. Naku, dami ko ng taong nakasama. Nakasama sa presinto. Alam niyo, madami tayo nakasama ng mga tao o ikaw mismo na ang description mo sa pananagmoy ay katulad nito. Pero tingnan niyo naman sila, yung psalmist, yung prophet, si Jeremiah. Ano kagad ano sabi niya? Gayon pa man, nanunumbalik ang aking pag-asa. Kapag naalala ko ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaling. Kaabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay aking, sa Kanya ako huwag alisin niyo sa kabila ng lahat. Kinanta na yan. The steadfast love of the Lord never ceases. Gusto niyo ba kumatay dyan? Diyan nyo! Umiyak ka ngayon! Kahit hanggang magdamag. Pero lagi kang may pag-asa sa bagong umaga. Kasi sa bawat araw, ang Diyos ay patuloy. And in fact, merong kanta na yan. Ang great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning. Alam niyo, pulungan na to. Mas matagal pa to sa pinunta natin na kanina, yung new every morning. Alam niyo po, si Thomas, his poem, yung sumulat dito. Hindi niya sinabi, bakit niya sinabi yung kinuha niya yan sa Lamentation. Hindi niya sinabi anong background. Ang sinabi niya lang, sa kanyang buhay, my income has not been large at any time. Hindi lumaking kanyang kita. To impaired, kasi due to the impaired health. Dahil meron siyang sakit, hindi siya makatrabaho ng maayos. And hindi nagbago yon.
which has followed me until, alam niyo ilang edad siya? 94! Maliit ang kita, pero tapat kay God. Maliit ang kita, tapat si God. Maliit ang kita, tapos siguro mas bata pa siya noon, 12 years old, 20 years old, 94 years old. Maliit ang kita, pero tapat kay Lord, buhay. Amen. Sino ba dito 95 na? Gusto ko na yun. Well, di ba mas matagal pa siya, pero anong ginawa niya? Great is thy faithfulness, Lord. Alam mo, nakita ko yung kwento kasi gusto ko kasi ganun kanta. Great is thy, ini-research ko, ano bang background? Ang background niya. Hindi niya sinabi kung anong pinagdaanan niya. Ang sinabi niya na maliit ang kita, may sakit. Pero mula bata hanggang 94, sino ngayon na magsasabing hindi tapat ang ating Diyos? Amen. At such time, we need faith to believe that in spite of the appearance o kasalukuyang kondisyones ng buhay mo, ng pamilya mo, ng church at ng Pilipinas, God is still faithful. This means that He is completely sovereign. Pinag-aralan natin kanina, that He is infinitely wise, marunong ang Diyos, and that is He is perfect in love. And then next slide, pamakita po natin ang bagay na ito. Tingnan nyo. Pagdating sa umpisa, di ba yung Psalms natin, nakita nyo nasaan sila ulit? Sa captivity, may hari pa ba? Wala. Pero umpisa pa lang, anong sinabi niya? I will sing of the graciousness of the Lord forever. To all generations, I will make your faithfulness known with my mouth. Blessed be the Lord forever. Amen and amen. Kanina ilang kanta natin. Isa lang ang theme. Di ba? Isa lang ang theme, maging number 1 kapag ulit-ulit yun. Sabi ko nga, baka pagod na yung mga katulad ng elite, pero we keep on worshiping God. The same goes with the psalmist. Tapos pag binasa mo na pala, no? Nagsabi pa, how long ka? Ano ending niya sa kanta? Ang ending niya, 52. Blessed be the Lord forever. Amen and amen. Still, nandun pa rin ang katapatan. There is no answer to and from Ethan about his plea. Nakita niyo po, dun sa buong kwento, dun sa buong chapter, hindi sinagot ni Ethan o ng Diyos, yun nandun sila sa captivity. Pero ang ending pa rin ni Ethan, blessed be the faithfulness of God. Pero I tell you, tinupad ng Diyos na mula sa lahi ni David, maghahari ang Israel. Sa angkan ni David, dadating ang binhi ng hari ng mga hari. Kailan yun? Nung dumating si Kristo sa mundo. Amen. Jesus Christ is from the line of David. At si Kristo ay hari ng mga hari at maghahari magpakailan paman. Tapat ba ang Diyos o hindi sa Israel? Kay David? Tapat. And actually, that's whenever, at any time, maybe our distress, either as a community or as a church, as a family, as an individual, still we are to what? Believe. Still to hope. Still to bless. And still to... All creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great.